Isipin mo, magbubukas ka ng chips, tapos kalahati nito natatapon lang sa hita mo. O kaya, pilit mong kinukuha yung huling olive sa garapon, pero tuso, nagdulas lang siya. Relate ka ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kasalanan yan? Ang totoo, matagal na nating ginagamit ng mali ang mga produktong yan at marami pang iba. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 20 nakakagulat na sikreto tungkol sa mga pang-araw-araw na produkto. Pagkatapos mo itong mapanood, hinding-hindi mo natitingnan ang ref mo sa parehong paraan. Handa ka na ba sa culinary revelation na magpapaganda ng buhay mo? Tara, simulan na natin. Ang mga nakasanayan natin sa pagkain ay nabubuo sa loob ng maraming taon. Tinuturuan tayo ng mga magulang natin, nangungopya tayo sa mga kaibigan, o ginagaya ang nakikita natin sa commercial. Pero, bihira tayong mag-isip, may mas maganda pa kayang paraan? Mas simple, mas malinis, dahil mas mabigat ang mga buto, lulubog sila sa ilalim, habang ang mga puting balat at piraso ng balat ay lulutang sa ibabaw. Ang kailangan mo na lang gawin ay salain ng tubig kasama ang mga basura at handa ka ng mag-enjoy sa malinis at buong mga buto ng granada. Walang talsik, walang kalat. Simulan natin sa isang classic na paborito, yung laging nasa bulsa or bag natin, ang tic-tac. Kilalang kilala natin to, di ba? Hahawakan mo yung box, iiling-ilingin mo, tapos either isa lang ang lalabas o di kaya'y isang dakot. Kaya kailangan mo pang awkward na ibalik yung sobra. Nakakaistorbo yan. Hindi lang yan hindi convenient, hindi pa hygienic, at talagang nakakabawas sa sarap ng pag-refresh mo. Pero, alam mo ba, ang manufacturer niyan, ang Ferrero, naisip na pala lahat, yan para sa atin. Ang sikreto, nasa mismong takip lang. Kung tititigan mo ng maigi, sa loob mismo ng takip, may makikita kang maliit na hukay o groove na saktong-sakto ang hugis para sa isang tiktak. Hindi yan aksidente, isa yang henyong dispenser. Kaya imbis na i-shake mo yung packaging na parang baliw, gawin mo lang to. Baliktarin mo yung box, dahan-dahan mo itong itilt at saka mo ibalik sa tamang posisyon. Voila! Ito, yung tipong ang instruction pala para gamitin ang produkto ay nakatitig lang sa atin sa buong panahon. Ito na si Toblerone, ang tinaguriang chocolate king ng mga airport. Kilalang kilala sa buong mundo ang kakaiba nitong hugis at sulok. Pero halos lahat ng tao, mali ang paraan ng pagbabali nito. Ano ba ang karaniwan nating ginagawa? Hahawakan natin ang dulo, tapos hihilahin natin papalabas ng buong lakas, palayo sa bar. Ang ending, hindi lang isa, minsan dalawa, o higit pang tatsulok ang napuputol. At syempre, nagiging madumi ang mga daliri mo. Pangit tingnan at dagdag abala pa. Pero alam nyo ba, may simple at eleganting solusyon na palang nakapaloob sa disenyo ng tsokolating ito, ayon sa mga gumawa. Ang sikreto ay itulak ang tuktok ng tatsulok, hindi palabas, kundi papaloob, patungo sa natitirang bahagi ng bar. Isang light press lang gamit ang hinlalaki at madaling bumabali ang tatsulok sa mismong base nito. Walang mumo at walang pilit. Kusa siyang nag-o-off snap, kumbaga. Ang mga cupcakes at muffins. Napakasarap tingnan ng maliliit na cake na ito na may makapal at fluffy na icing sa ibabaw. Pero ang kainin sila ay parang isang pagsubok. Kapag kinagat mo mula sa itaas, sigurado kang matatalsikan ng icing ang ilong at pisngi mo. Kapag naman sinubukan mong kagatin mula sa ilalim, ang cream pa rin ang dumidikit sa kamay mo. Sa huli, ang buong ganda ay nagiging magulo at malagkit na lang. Pero merong isang paraan para gawing pure pleasure ang pagkain ng cupcake. Ito ang tinatawag na sandwich method. Kunin mo ang cupcake,
tapos dahan-dahang putulin. O kaya naman ay hiwain mo ang ibabang bahagi ng NS sponge, yung walang icing. Pagkatapos, baligtarin mo ang putol na bahagi at ilagay sa ibabaw ng acream, pindutin ng bahagya. Ang resulta, isang perpektong sponge sandwich na may cream filling sa gitna. Ngayon, mas madali na itong hawakan, hindi na madudumihan ng cream ang mukha o kamay mo. At sa bawat kagat, perpektong magsasama ang biscuit at ang filling. Hindi lang ito praktikal, nakakatulong pa ito para mas ma-appreciate mo ang lasa ng dessert dahil sabay mong kinakain ang lahat ng layers. Paalam na malalagkit na mga daliri. Kumusta? Perpektong cupcakes. Ang maliliit na karton ng juice o gatas ay malaking tulong at paborito ng mga bata. Pero may isang problema. Madalas, masyadong mahigpit ang hawak ng mga bata sa karton. Kaya't biglang sumasaboy ang laman palabas ng straw. Ang resulta, malagkit na kalat at isang batang naiinis. Ngunit kung titingnan ninyo ang itaas na sulok ng karton na kadalasang Tetra Pak, mapapansin ninyo ang dalawang maliliit na pakpak o tenga na nakatiklop lang sa gilid. Hindi yan dekorasyon lang. Subukang itiklop palabas ang mga tenga na ito. Yan pala, mga espesyal na hawakan. Pwedeng hawakan ng bata ang karton gamit ang mga pakpak na ito. Kaya hindi na madidiinan ng kanilang daliri ang mismong lalagyan. Mananatili ang juice sa loob, malinis ang damit, at panatag ang loob ng magulang. Ito ay isang simple, ngunit henyong solusyon na nagpapalit sa posibleng kapahamakan tungo sa isang mapayapang merienda. Sa susunod na bigyan mo ng juice ang anak mo, ipakita mo lang sa kanya ang diskarte na ito. Mararamdaman niya na parang isa siyang matanda at ikaw naman ang magiging pinakamaabilidad na magulang sa mundo. Saging. Sa tingin natin, napakasimple lang nito. Mula pagkabata, nakasanayan na nating balatan ito simula doon sa matigas na tangkay. Dahil dito, madalas ay nababali ang kuko natin at naaapakan o nadudurog ang matabang bahagi ng saging. Lalo na kung hindi pa masyadong hinog ang prutas. Pero ang kalikasan, or mas lalo na, ang mga unggoy na siyang tunay na eksperto sa saging ang nagturo sa atin ng mas madaling proseso. Palagi nilang sinisimulan balatan ang saging sa kabilang dulo, iyong bahagi kung nasaan ang maliit at maitim na dulo. Bahagyang pisilin lang ang dulo gamit ang dalawang daliri at kusa ng puputok ang balat. Pagkatapos, matatanggal ito ng dire-diretso at hindi masisira ang malambot na laman at ang tangkay na dati nating pinagsisimulan ay magiging komportabling handle o hawakan. Walang kahirap-hirap at wala ng durog-durog na saging sa kamay mo. Ang pamamaraang ito ay mas madali at mas mabilis. Bukod pa rito, maiiwasan mo ring makain ang matitigas na himaymay na minsan ay nakadikit sa tangkay. Subukan mo ito kahit isang beses lang at tiyak na hindi ka na babalik sa luma at pang-tao na paraan ng pagbabalat. Ang Pringles chips. Ang kakaibang hugis at ang lalagyan nitong tube ay parang biyaya at sumpa. Sa una, madaling kumuha. Pero kapag bumaba na sa kalahati ng lata ang mga chips, dito na magsisimula ang totoong problema. Mapipilitan kang isubo ang kamay mo sa loob ng maliit na tube, didikit ang mga mumo at mantika, o kaya naman ay iling-ilingin mo ito para tumapon sa mesa at delikadong mabasag sila. Pero mayroong simple at eleganteng solusyon dito. Ang kailangan mo lang ay isang piraso ng A4 na papel. Tiklupin mo ito pahaba, dapat mas makipot lang ng kaunti kaysa sa lapad ng lalagyan. Ngayon, dahan-dahan mo itong ipasok sa loob ng tube, isandal sa gilid, at ipasok sa ilalim ng tumpok ng chips. Pagkatapos, hilahin mo lang ang papel parang tray. Ang buong tumpok ng chips
ay madaling lalabas mula sa lata, buo at hindi nadudurog. Makakakuha ka ng eksaktong dami na gusto mo at madali mo ring maisasara at maibabalik ang natira. Ang life hack na ito ay ginagawang parang salamangkero ang diskarte mo. Wala nang mamantikang kamay at durug-durug na chips. Simple lang, malinis, at talagang astig. Siguradong hahanga ang mga kaibigan mo kapag nag-party kayo. Alam mo, ang sarap at napaka-convenient ng yogurt na may hiwalay na lalagyan para sa jam or chocolate balls. Pero, paano ba natin ito maihahalo ng maayos? Karaniwan, sige tayong kukuha ng kutsara para ilipat ang topping, pero bandang huli, kalahati ng chocolate balls na tatapon, samantalang ang jam, kumakalat lang sa kamay at sa packaging. Nakaka-frustrate at sayang lang sa pagkain. Pero alam mo ba, ang mismong disenyo ng lalagyan ay may solusyon na pala talaga. Ang maliit na seksyon ng toppings ay sadyang dinisenyo para mabaluktot mo ito ng eksakto sa gitna. Kunin mo lang ang packaging. Hawakan mo ng mahigpit ang pangunahing bahagi na may yogurt at ibaluktot mo ang maliit na seksyon direkta sa ibabaw ng malaking lalagyan. Lahat ng topping ay aagos ng malinis at walang aksaya, diretso sa yogurt. Isang segundo lang ang galaw na ito at garantisado ang 100% na resulta. Wala ni isang mumo ang masasayang. Sadyang ginawa ng mga manufacturer na mas manipis at mas flexible ang plastic sa mismong pinagtikluklupan. Talaga palang dinisenyo nila itong function na ito para sa atin. Kaya tigilan na natin ang pakikipaglaban sa packaging at gamitin lang natin ito kung paano ito binuo. Maaaring maliit na hakbang ito para sa tao, pero napakalaking pag-angat sa convenience ng pagkain ng yogurt. Ang pag-order ng Chinese takeout sa klasikong paper box ay isa ng nakasanayang ritual. Pag-uwi natin, maglalabas pa tayo ng plato, magmamadali tayong ilipat ang noodles o kanin mula sa selyadong lalagyan na ito, na karaniwang nagiging sanhi ng pagtulo at pagkalat ng sarsa. Tapos, maghuhugas pa ng pinggan. Pero ang box na ito ay hindi lang basta lalagyan. Isa itong transformer. Dinisenyo ito para sa isang kumpas lang, maging plato ito. Tingnan ninyo ang mga gilid nito. Nakakabit ang mga ito ng manipis na metal handle at nakadikit sa ilang bahagi. Dahan-dahan ninyong hilahin ang mga gilid, punitin ang mga selyadong tahi. Ang box ay magbubukas at magiging isang patag na karton na may mga gilid. Ang inyong pagkain ay mapupunta sa improvised na plato kung saan mas madaling kumain gamit ang chopsticks o tinidor. Hindi na kailangang ilipat ang pagkain at hindi na kailangang maghugas ng pinggan. Kumain, tiklupin ang karton at itapon. Itong henyong solusyon na parang sa origami ay nakakatipid ng oras, lakas at tubig. Kaya sa susunod na mag-order kayo ng noodles, kalimutan na ang mga plato. Ang lahat ng kailangan ninyo ay nasa inyo ng mga kamay. Masarap talagang pangmeryenda ang pistachios, pero hindi nawawala ang mga barubal or yung mga matitigas ang ulo. Ito yung mga mani na halos 1 milimetro lang ang bukas ng balat, kaya hindi mo talaga makuha gamit ang kuko. Dito na magsisimula ang stress. Susubukan mong kagatin na masama sa enamel mo o maghahanap ka ng kutsilyo. Pero ang sagot sa problemang yan ay nasa harap mo lang mismo, doon sa bowl ng pistachios. Kunin mo lang ang kalahating balat mula sa pistachio na nakain mo na. Ang matibay at manipis na gilid niyan ang perpektong kagamitan. Isingit mo lang ang gilid sa puwang ng matigas na pistachio at pihitin mo, parang nagbubukas ka ng kandado gamit ang susi. Sa isang mabilis na click, magbubukas na yan. Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng prinsipyo ng wedge at lever. Ginagamit mo
ang isang bahagi ng produkto para buksan ng iba. Kalikasan laban sa sarili niyang kalikasan. Ligtas ito para sa ngipin mo, sa kuko mo, at higit sa lahat, sa nerbiyos mo. Wala ng pistachio ang hindi mo makakain. Ikaw ang panalo sa munting labanang ito ng money. Napakasimple at napaka-epektibo ng diskarting ito na magtataka ka kung bakit hindi mo ito naisip noon pa. Ang pagbalat ng orange ay madalas maging abala. Talsik dito, talsik doon ang katas, dumidikit ang puting balat sa laman, at ang mapait na zest ay naiipon pa sa ilalim ng ating mga kuko. Ang resulta? Malagkit ang kamay, pero kulang naman sa sarap ang proseso. Ngunit may isang paraan para maging malinis at mabilis ang pagbalat nito. Una, ilagay ang orange sa cutting board. Gamit ang matalim na kutsilyo, putulin ang itaas at ibabang dulo ng orange. Manipis lang. Sapat na para makita ang laman. Ngayon, itayo ang orange sa isa sa mga ginupit na gilid. Gumawa ng isang patayong hiwa, vertical cut, sa gilid, hiwain ang balat hanggang sa mismong gitna. At ito na ang pinakakaabang-abang. Hawakan lamang ang orange sa mga gilid ng hiwa at buksan ito. Parang nagbubukas ka ng isang accordion or harmonica. Ito ay magiging isang mahabang strip ng mga hiwa na magkakadugtong. Ngayon, madali mo nang makukuha ang bawat segment ng hindi nagkakamay malagkit o nakikipagbuno sa balat. Perpekto ang paraang ito kung nais mong i-share ang orange sa iba. Mukha itong malinis at talagang kakaiba. Tatlong hiwa lang ng kutsilyo at handa na ang prutas. Maganda talagang tingnan ang strawberry na mayroon pang mga berdeng tangkay or calyx. Pero syempre, kailangan natin itong alisin bago kainin. Kadalasan, ginagamit lang natin ang ating mga daliri para putulin ito. Pero madalas, nasasama na rito ang parte ng masarap na laman ng prutas. O kaya naman, ginugupit natin gamit ang kutsilyo na nagre-resulta rin sa pagkasayang. Pero merong mas madali at mas epektibong paraan. At ang gagamitin natin, isang simpleng cocktail straw na tiyak na makikita lang sa inyong kusina. Hawakan ang strawberry at itutok ang dulo ng straw sa kabilang ibaba, doon sa matulis na bahagi. Ngayon, itulak lang ang straw ng dire-diretso, pabutas mula sa ibaba, papunta sa berdeng tangkay. Sakto at maayos na tatanggalin ng straw ang gitna kasama ang calyx. At magiiwan lang ito ng isang malinis na butas. Napakaliit ng mawawalang laman ng prutas at ang buong proseso ay matatapos lang sa loob ng 1 segundo. Ang paraang ito ay sobrang ganda gamitin kung marami kang kailangang linisin na strawberry para sa jam, pie o fruit salad. Ginagawa nitong mabilis, madali at masaya ang isang nakakabagot na trabaho. Malinis, epektibo at oo, medyo nakakatuwa. Ang mangga ay tinaguriang hari ng mga tropikal na prutas. Pero dahil sa malaki at sapad nitong buto, madalas ay nagiging hamon ang paghiwa dito. Maraming tao ang sumusubok na balatan nito tulad ng patatas. Ang resulta, isang madulas, hibla-hiblang kalat at nasasayang lang ang napakaraming malinamnam na laman. Pero huwag mag-alala. Mayroon tayong dalawang eleganteng paraan para dyan. Ang una ay tinatawag na paraan ng parkupino or hedgehog method. Ilagay ang mangga ng patayo sa cutting board. Hiwain ang dalawang malapad na pisngi sa magkabilang gilid. Iwasang tamaan ng buto. Hawakan ang isang kalahati at gumawa ng crisscross pattern o hiwa-hiwang parang grid sa laman. Siguraduhin lang na hindi mo madiinan at hiwain ang balat. Ngayon, baligtarin lang ang balat. Kusang aangat ang laman na parang mga tinik ng parkupino. Pwede itong hiwain gamit ang kutsilyo o masarap namang kainin ng direkta. Ang pangalawang paraan naman
ay tinatawag na paraan ng baso, glass method. Hiwain ulit ang dalawang pisngi ng mangga. Kumuha ng matibay at solidong baso. Idiin ang dulo ng laman ng mangga sa gilid ng baso at dahan-dahan pero mariin itong ihila pababa. Ang balat ay mananatili sa labas habang ang buong malinamnam na laman ay mahuhulog sa loob ng baso. Ang dalawang paraan na ito ay makasisiguro na makukuha mo ang maximum na laman at lasa nang walang masyadong kalat at nasasayang. Ang granada ay puno ng parang rubing buto pero hindi madaling makuha ang mga ito. Kadalasan, hinihiwa natin ito sa gitna at pilit na kinakayod ang mga buto na nagdudulot ng talsik, ng katas sa buong kusina at nagiging kulay ube ang ating mga daliri. Mahaba at makalat ang prosesong ito. Pero mayroong malinis na paraan na nangangailangan ng kaunting paghahanda. Kailangan mo ng kutsilyo at isang mangkok ng malamig na tubig. Una, hiwain mo ang tuktok ng granada, ang tinatawag na korona nito. Mapapansin mo ang mga puting lamad na naghahati sa prutas. Gumawa ng mabababaw na hiwa gamit ang kutsilyo, sundan ang mga lamad na ito mula itaas pababa. Ngayon, dahan-dahang hatiin ang granada sa mga seksyon o hiwa batay sa mga ginawa mong hiwa. Ilubog ang mga hiwa sa mangkok ng tubig at simulang tanggalin ang mga buto gamit ang iyong mga daliri habang nasa ilalim ng tubig. Dahil mas mabigat ang mga buto, lulubog sila sa ilalim, habang ang mga puting balat at piraso ng balat ay lulutang sa ibabaw. Ang kailangan mo na lang gawin ay salain ang tubig kasama ang mga basura at handa ka nang mag-enjoy sa malinis at buong mga buto ng granada. Walang talsik, walang kalat. Ang bote ng Heinz ketchup na gawa sa salamin ay isang icon ng disenyo. Pero ang paglabas ng sarsa dito, lalo na kung paubos na, ay mistulang isang siyensya. Inaalog natin ang bote, tinatapik sa ilalim, pero ang ketchup ayaw pa ring lumabas. Gayunpaman, ang sikreto pala ay nakatago mismo sa etiketa. Kung titingnan mo ang leeg ng bote, may makikita kang naka-emboss na numerong 57, 57. Hindi lang ito basta bahagi ng logo. Ito ang tinatawag na magic button. Ayon sa manufacturer, ito ang perpektong lugar para tapikin. Ikiling mo lang ang bote sa halos 45 degrees at magbigay ng ilang madiin, ngunit hindi masyadong malakas na tapik gamit ang palad sa eksaktong numero 57. Dahil dito, nalilikha ang tamang vibration at pressure sa loob ng bote at tuloy-tuloy nang aagos ang ketchup. Walang saysay ang pagtapik sa ilalim dahil lalo lang nitong sinisikip ang sarsa. Pero ang pag-untog sa tamang lugar ay nakakagawa ng himala. Ito, yung tipong ang instruction pala para gamitin ang produkto ay nakatitig lang sa atin sa buong panahon. Ilang spaghetti ba talaga ang tamang lutuin para sa isang tao? Ito'y matagal ng palaisipan. Kasi kadalasan, either kulang ang nailuto natin at nagugutom tayo, o sobra-sobra naman at ubusin natin yan ng 3 araw. Maraming manufacturer ang naglagay na ng mga bilog sa packaging para makatulong, pero hindi pa rin ito praktikal. Pero ang solusyon pala ay nandoon lang sa kitchen drawer mo. Kunin mo ang yung spaghetti server. Yung kutsara na may ngipin-ngipin sa gilid. Alam mo na yon. Ngayon, tingnan mo ang gitna nito. May butas dyan, di ba? Karamihan sa atin ay iniisip na ang butas na yan ay para lang sa pag-drain ng tubig. At tama naman yan sa isang banda. Pero ang pinakasikreto at pangunahing gamit pala niyan ay bilang isang spaghetti measurer o dosage tool. Ang dami ng dry spaghetti na kasya sa butas na yan na mismo ang standard serving size para sa isang matanda. Kumuha ka lang ng tali ng spaghetti at ipasok mo sa butas. Lahat ng pumasok diyan, yun na ang perpekto mong serving.
Wala ng pagod sa kakalkula at wala ng bundok ng tirang pasta. Simpleng henyo. Ang chicken wings, lalo na yung parte na may isa lang buto, yung tinatawag na drumet, ay hindi madaling kainin. Madalas, kailangan nating ngat-ngatin ang karne sa paligid ng buto. Kaya naman nagiging oily ang mukha at kamay natin. Pero, may isang paraan para kainin ang wing na ito sa halos 2 galaw lang. At pagkatapos, malinis na malinis ang buto na iiwan mo. Ganito ang sikreto. Hawakan mo ang winglet sa makapal na dulo kung saan mo makikita ang litid or cartilage. Una, paikutin mo ng konti, tapos hilahin palabas ang litid at yung maliit na manipis na buto, kung meron man. Sunod, hawakan ng mahigpit ang dulo ng pangunahin at mas malaking buto at bunutin mo lang ito mula sa laman. Kung luto ng husto ang wing, sobrang dali lang aalis ng buto. Ang matitira sa kamay mo ay puro masarap at malinamnam na laman ng manok na wala ng buto sa loob. Ngayon, pwede mo na itong kainin ng isang subo o isawsaw ng buo sa sarsa. Ang simpleng paraan na ito ay gagawin kang master sa pagkain ng wings. Hindi lang ito malinis, kundi napakaangas at nakakagulat tingnan. Subukan mo ito sa susunod mong kainan kasama ng mga kaibigan. Siguradong mapapanganga silang lahat. Ito ang soda in can. Pagbukas natin, syempre, itataas lang natin yung tab. Pero alam nyo ba, may isa pa itong function na napakagamit pero madalas na hindi napapansin. Kung mahilig kang uminom gamit ang straw, sigurado akong naiinis ka kapag umaangat at umiikot ito sa loob ng lata dahil sa bula ng soft drink. Nakakairita, 'di ba? Para maiwasan 'yan, pagkatapos mong buksan ang lata, huwag mong iwanang nakatayo yung tab. Iikot mo ito ng 180 degrees para yung butas niya ay direktang nasa ibabaw ng butas ng lata. Ngayon, ipasok mo ang straw sa butas ng tab. Siguradong hihigpitan at didikit na yan. Hindi na aangat o iikot ang straw mo. Kontrolado mo na ang inumin mo. Simple lang ito, pero pinapakita nito kung gaano kadetalyado ang pag-iisip sa disenyo kahit ng mga pinakaordinaryong bagay. Ang simpleng trick na to ay magdadagdag ng komportable mong pag-inom, lalo na kapag mainit ang panahon at nag enjoy ka sa malamig mong soft drink. Ang iceberg lettuce ay malutong at makatas, pero ang matigas na sentro nito ay nagdudulot ng problema. Hindi lang peligroso at nakakasugat ang pagputol nito gamit ang kutsilyo, kundi matagal at nakakapagod din ang paghiwa-hiwalay ng bawat dahon. Madali pa itong masira, pero mayroong mabilis, epektibo, at sa totoo lang, medyo brutal na paraan. Una, baligtarin ang buong ulo ng lettuce na nakaturo pababa ang sentro. Itaas ito ng 20 hanggang 30 sentimetro mula sa lamesa o chopping board. Ngayon, ibagsak ito ng buong lakas sa ibabaw na tinitiyak na ang gitna mismo ang unang tatama. Dahil sa biglaang impact, kusang hihiwalay ang matigas na puno mula sa mga dahon. Kailangan mo na lang itong bunutin gamit ang kamay. Ang buong proseso ay tumatagal lamang ng 3 segundo. Mananatiling buo at malutong ang mga dahon. Handa na para sa iyong salad. Bagamat tila barbaric ang pamamaraang ito ay napakabisa. Nakakawala rin ito ng stress habang mabilis mong inihahanda ang lettuce para hiwain. Siguraduhin mo lang na sapat ang tibay ng iyong countertop para sa ganitong klase ng pag-atake. Aminin, ang pagbabalat ng bawang ang isa sa pinakanakakainip na gawain sa kusina. Mahirap na ngang paghiwa-hiwalayin ang mga clover nito. Kailangan mo pang alisin ang manipis at malagkit na balat. Ang ending, ilang araw ka pang mangangamoy bawang. Pero may isang life hack na ginagamit ang mga profesional na chef. Una,
Ilagay ang buong ulo ng bawang sa cutting board. Kumuha ng malawak at mabigat na plato o gamitin mo na lang ang bahas ng palad mo. Sa buong lakas, paluin o hampasin ang bawang. Dahil sa impact, maghihiwa-hiwalay na ang mga butil nito. Ngayon, kolektahin ang mga butil at ilagay sa isang stainless or metal na mangkok. Takpan ito ng kapareho ring mangkok at sa loob ng 20 hanggang 30 segundo, kalugin ng mabilis. Parang nag-shake na ka ng cocktail dahil sa pagkiskis ng mga butil sa isa't isa at sa gilid ng mangkok, kusang matatanggal ang lahat ng balat. Pagbukas mo, makikita mo ang perpektong nakabalat na mga butil ng bawang. Mabilis, madali, at higit sa lahat, hindi mangangamoy bawang ang kamay mo. Siguradong makakatipid ka nito ng maraming oras at stress. Madali lang magpakulo ng itlog, pero ang problema, ang pagbabalat. Minsan, parang swerte-swertihan na lang. Minsan, madaling tanggalin ng balat, pero madalas, kasama na ang kalahati ng puti ng itlog, kaya ang resulta, gaspang-gaspang at hindi maganda tingnan. Nakakapanghinayang, lalo na kung gagamitin pa sana natin ang itlog bilang dekorasyon sa plato. Kaya, kalimutan na ang mga lumang paraan ng pagpapagulong at pagpitik-pitik sa mesa. Mayroon tayong mas epektibo at siyentipikong diskarte. Kapag naluto na ang itlog, alisin agad ang mainit na tubig at salihan ng malamig. Hayaan lang muna ng 2 minuto. Pagkatapos nito, kunin ang isa sa mga itlog, ilagay sa isang baso o maliit na garapon. Lagyan ng kaunting malamig na tubig at takpan ang bibig ng baso gamit ang iyong palad. Ngayon, kalugin ng malakas at mabilis ang baso sa loob ng mga 5 hanggang 10 segundo. Ang balat ay agad na mabibitak-bitak sa napakaraming maliliit na piraso. Dahil sa tubig, madali itong hihiwalay sa puti ng itlog. Matatanggal mo ang balat na parang hinihila mo lang ang medyas sa isang iglap. Ang itlog ay mananatiling perpektong makinis at buo. Gumagana ang diskarte na ito dahil sa tinatawag na hydraulic shock o ang puwersa ng tubig na pumapasok sa pagitan ng puti at ng balat ng itlog. Subukan mo at tiyak na hindi na magiging sakit sa ulo ang pagbabalat ng itlog para sa iyo. So, yung Chinese takeout boxes, nagiging plato, yung takip ng tiktak, ginagawang dispenser, at yung saging, mas tama pala balatan ng baligtad. Sino ba naman ang mag-aakala na yung araw-araw nating pagkain, punong-puno pala ng maliliit pero nakakainis na pagkakamali? Bawat isa sa 20 produkto na yan ay may tinatagong sikreto. Isang simpleng trick na ginagawang mas madali, mas malinis, at mas convenient ang buhay natin. Ang video na to ay hindi lang basta koleksyon ng life hacks. Isa itong paalala na minsan, kailangan lang talaga nating tingnan ang mga nakasanayan na nating bagay sa ibang perspektiba. Ang pinakahenyo na solusyon ay kadalasang nakatago lang sa harap natin. Kailangan lang nating matutunan kung paano ito mapapansin. Maraming salamat sa panonood nyo hanggang dulo. Sana may natutunan kayong bago at kapakipakinabang at tiyak na hindi na magiging pareho ang inyong kusina pagkatapos nito. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo maubusan ng mga bagong pagbubunyag ng katotohanan. At ngayon, ito na ang importanteng tanong. Alin sa mga paraan na ito ang pinakanakabigla sa inyo o baka naman may alam pa kayong ibang sikreto sa pagkain ng ordinaryong produkto? I-share nyo yan sa comment section. Sama-sama nating kumpletuhin ang pinakamalaking koleksyon ng culinary tricks.